Well, mga kapopong, kumusta? Well, alam niyo naman siguro o nabalitaan niyo naman siguro ang nangyayari sa isa sa mga hospital na nasa Gaza. Yes mga kapopong, ito nga yung tinamaan ng isang missile. Pero ang nangyayari kasi ngayon nagiging hati ang opinyon ng mga tao sa mundo sa kung sino ba talaga ang gumawa niyan at sa kung ano nga ba talaga ang tunay na layunin sa kung bakit pati ang isang hospital nadamay sa kaguluhan na yan. Well, ganito kasi ang paliwanag dyan. Anyway, para mas maganda pala kunin na lang natin ang panig ng dalawang grupo, ha? Unahin na natin itong side ng Israel. Well, noong dumating kasi sa Israel itong si Biden kahapon, ay nagkaroon siya ng statement na sinasabi na yung sumira daw doon sa hospital sa Gaza naniniwala siyang hindi Israel ang may gawa niyan kundi other team daw. Which is, wala nang naging kasunod pang statement itong si Biden patungkol nga dyan sa sinabi niya na yan. Well, dahil nga dyan ay maraming tao from different countries ang nagpahayag ng galit sa internet patungkol dyan sa sinabi ni Biden na yan at sinasabi nila na wala man lang daw itong sinabing detalye o mga ipinakitang ebidensya at that time sa kung papaano niya nasabi na hindi kagagawan ng grupo ni Netanyahu ang nangyari doon sa hospital sa Gaza. Well, alam niyo naman siguro na kahit kasi anong mangyari sa bansang Israel ay hindi talaga iiwanan niya ng gobyerno ng Amerika. Pero ang malaking tanong naman ngayon mayroon kaya talagang katotohanan na wala talagang kinalaman ang grupo ni Netanyahu sa pagpapabagsak sa hospital doon sa Gaza? Anyway, kunin muna natin ang panig noong kabilang grupo, ha? Well, alam niyo ba na dahil nga dyan sa nangyari sa hospital sa Gaza, ay alam niyo ba na hinihimok ng bansang Iran ang ilang bansa na patawan ng sanksyon itong bansa ni Netanyahu dahil nga doon sa nangyari sa hospital sa Gaza? Which is, alam o paniguradong nabalitaan nyo naman siguro ngayon na kahit kasi ang ilang bansa tulad ng Saudi, Bahrain at UAE ay itong grupo rin ni Netanyahu ang sinisisi sa nangyari sa hospital sa Gaza? Honestly mga kapapong, ganito kasi yan. Well, simula kasi noong magpaulan ng mga missile ang grupo ni Netanyahu sa Gaza na daw mayroon silang kakayahan kung saan nila patatamain yung kanilang missile na papaliparin. Pero ang isa kasi sa mga hindi nila talaga maiiwasan na mangyari madamay ang ilang strukturang malapit doon sa main target nila. Well, ang ilan na nga sa mga nadamay sa Gaza walang iba kundi yung mga ospital nga na nandoon. At noong mangyari naman na mayroong isang missile ang tumama sa ospital doon na pangyayaring kumuha naman sa ilang daang buhay ng mga tao doon, ay expected na ang karamihan ng mga tao sa mundo itong grupo nga ni Netanyahu ang sisisihin patungkol dyan. At kung pagbabasihan naman natin ang latest statement ng grupo ni Netanyahu ngayon, ay talagang iginigiit nila na hindi daw talaga sila ang may gawa noong nangyari sa hospital sa Gaza dahil mayroon daw silang mga ebidensyang kaya nilang ipakita. Well, ang isa na nga sa mga ebidensyang hawak nila itong sinasabi nila na kung kanila daw o sa kanilang grupo galing yung missile na sumira doon sa hospital sa Gaza, ay dapat daw magkakaroon ng isang malaking crater yung lugar kung saan tumama yung missile. At since based sa kanilang report na wala naman daw crater na namuo doon sa lugar ng pinangyarihan, ay dito ay masasabi daw noong grupo ni Netanyahu at masisigurado daw nila na hindi daw kanila yung missile na tumama doon sa ospital. At pangalawang statement ng grupo ni Netanyahu ay mayroon silang video na inilabas na nakunan na isang missile na nag-failed o hindi naging matagumpay ang pagpapalipad nito. Which is, ito na nga yung tinutukoy ng grupo ni Netanyahu na isang missile na tumama doon sa ospital sa Gaza. At dagdag pang paliwanag ni Netanyahu na kung dumiretso daw kasi yung missile na yan papunta sa Israel, ay dapat daw mag-a-activate agad ang kanilang Iron Dome. Pero since nag-failed nga yung missile na yan, ay hindi na raw kailangan pang mag-activate ang kanilang Iron Dome. Pero keep in mind mga kapopong, na sa bawat grupo kasing may hidwaan ngayon doon, ay pwede silang magsabi na hindi sila ang gumawa noon. Pero kung ang mismong UN na kasi ang kumilos
at kumuha ng mga ebidensya o noong pira-pirasong racket na tumama doon, ay dyan pa lang tayo makakapag-conclude sa kung sino ba talaga ang pwedeng may gawa niyan talaga. Natandaan nyo mga kapopong ha? Nasa mga panahon kasi natin ngayon hindi lang mga cellphone ang pa-high-tech ng pa-high-tech, na kung saan kahit kasi ang mga missiles ngayon ay parang mayroon ng mga sariling isip na pwede nang utusan ng kung sino man. At tandaan nyo na kahit isang presidente pa ng isang malakas na bansa ang magsabi na wala silang kinalaman sa isang bagay, ay syempre hindi mo na dapat natin paniwalaan yan, not until kung mayroon ng mga independent group ang masusing nakapag-imbestigan. Pero syempre ang dasal ko naman ngayon na paniguradong dasal nyo rin ay sana matigil na yung gulo na nangyayari ngayon dun para sa kapakanan ng mga civilian na wala naman talagang kinalaman sa nangyayaring away o gulo doon. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay para sa inyong pananaw o idea, ay sa tingin nyo ba itong United Nation o itong UN na talaga ang makakapigil sa gulo na yan? O kung hindi man ito sino sa tingin nyo ang pwedeng makapigil sa gulo doon? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong mga sagot at komento patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!